Ang biyahe from Manila to Osaka ay 4 hours. Ito ay may layong 2,666.68 kilometers or 1,657 miles. Tips para sa mga road trippers dyan. Ang palitan ng pera ay 0.44 pesos sa isang yen. Ang oras sa Japan ay mas nauuna ng isang oras. Bago ang flight, siguraduhin may visa dahil nire-require ito ng Japan bago makapasok sa kanilang bansa. Siguraduhin maaga mag-apply nito bago ang inyong trip at kumpleto ang requirements. Pack light. Para mapabilis ang pagpasok sa airport, ugaliing mag-online check-in at least 4 hours before the flight schedule. Sa araw naman ng inyong flight, huwag kalimutan magdala ng ballpen para sa mga fill-upan sa immigration. I-double check ang lahat ng documents and lastly, magbayad na ng travel tax na worth 1,620 pesos bago pumasok sa departure area para iwas abala. Sir, katatangila ba natin? Naka-aircon po. Hindi, binuksan kanina yung pinto eh. Yun na yun eh. Ito na kami. Lamig. Visa kami ba? Hindi sa airport. Wag naman na. Arrive na kami. At pupunta kami dito kay Mr. Harry. Hello, Harry. Time check. Dumating kami dito, local time, 8:25. Advance sila na isang oras sa Philippine time. Parang sa Hong Kong din siya, merong sasakyan mo na bago makarating ng immigration. Natin ang ating baggage. Ayos na ulit. Kung late na ang dating nyo sa Kansai Airport, pwede kayo mag-overnight dito para rin makatipid kayo sa accommodation. Para sa mga matutulog dito, libre ang rental ng blankets by 11 p.m. Mapapansin na maraming locals and foreigners ang natutulog dito. Meron pa mga shower facilities. O, diba? Higit sa lahat, isa ang Kansai Airport sa top airports to sleep in. Kaya di talaga kayo masyadong mahihirapan.
gozaimasu. Dito tayo sa Kansai Airport. Kami sa Kyoto. Ang kabilang side ng Tokyo. Natulog kami dito sa airport. Okay naman siya, may libreng blanket. Paganda ng airport. Tsaka malambot yung upuan. Di katulad sa Pilipinas kasi ang upuan ay yung bakal, kaya malamig, mahirap matulog. Dito, lambot ng upuan. So ayan, dito punta kami sa train station. Ngayon, 2 degrees Celsius. So yan, papunta kami sa Haruka Gate B. Kasi sasakay kami papunta ng Kyoto. Okay, nandito na kami sa train station. Papunta kami ng Kyoto ngayon. So, sobrang lamig. Grabe. 2 degrees Celsius. Konti na lang, mag-ielo na kami dito. Yan, napakaganda rin ng train station na. Napaka-organized. So, maraming passage papunta sa ibang lugar. Pero napakaganda naman. Every time the train arrives, you clean the clean first before we can enter. You clean first before we can enter. Please wait to after cleaning you can get Thank you. Oh, nililinis nga nila talaga. Nililinis nila yung ano. Tingnan tren, ayan na. Next station, Garrido Street. Gagawin nila, maglilinis muna sila ng mga naka-ready na yung panlinis nila, di ba? Talaga namang quality. Huwag nyo salubungin, hindi nyo ka mag-anak. Hindi pa kami makakapasok basta-basta kasi nililinis muna sila. Dito na kami sa loob ng train. Tama-tama na yung temperature. Kasi hindi mainit. Ay, hindi malamig. Medyo warm lang. Tapos may free wifi ka pa. Ayos. Haruka, yung tawag nila dito sa train. 3,000 ano? 600. 6 ang isa. One way lang yan, papunta ng Kyoto.
dumating na kami dito sa Kyoto. Galing, may napansin lang ako kada may automated external defibrillator. Grabe, napaka-advance ng ano, kompleto, safety. Punta na kami sa bus na papunta dun sa Airbnb. Kyoto. So, magandang view dito. At mandali lang din natin. So, tara kami. At kakaiba dito, iiwan na yung susi. Di, welcome nata tayo. Okay, ito yung kwarto. Pagpasok mo, dapat iwan mo yung shoes mo dito. So, bubungad sa washing machine. Pwede kang maglaba. Ayos, di ba? So, meron na din siyang dryer. Yeah. At may lutuan pa. Di ba wala sa inyo? May microwave pa. Yes. Maganda na po. Simple lang. May ref, may microwave, may electric kettle, may pang-tsaa. Tingnan nga natin ito, parang may welcome drink sila. Meron! Ibili pa lang pala. Buksan nyo na aircon. Abangan ang susunod naming mga bibisitahin dito sa Japan. See you next week dito lang sa Praxis Road to Infinity Goes to Japan!